Base sa ating pagkakaintindi sa mga life forms, ang buhay ay nangangailangan ng energy. Kaya naman, ang isa pa sa mga inaalam ng mga astrobiologist ay kung may energy source ba ang planeta na kanilang tinitignan. Ang mga energy source na ito ay posibleng heat energy na nanggagaling sa mga bulkan sa ibabaw ng lupa at ilalim ng dagat. At ganoon na rin ang heat and light energy na nanggagaling sa star na inorbita ng isang planeta. Dito sa planet Earth, ang majority ng energy source ng ating mundo ay ang araw. Pwede nga natin sabihin mga ka-LE na ang araw ang literal na bumubuhay at nagpapaikot sa ating mundo. Malaki ang nagiging tulong ng mga extremophiles organisms upang mas lumawak ang ating pagkakaunawa sa buhay. Ano ba itong mga extremophiles na ito mga ka-LE? Well, sila yung mga organisms. Madalas ay mga microorganisms tulad ng mga mikrobyo at bakterya sa Earth na may kakayahang mabuhay sa mga extreme na kondisyon ng kalikasan. Ipinapakita ng mga organismong ito sa atin na halos walang limitasyon ang buhay na makapag-adapt sa environment na tinitirahan nito. Binibigyan nila tayo ng idea na maaaring makasurvive ang buhay sa mga lugar na sobrang init, sobrang tuyo, at sobrang lamig. Paano ba naman kasi? Ang mga extremophiles kasi dito sa planet Earth ay naninirahan sa mga lugar na hindi makakasurvive ang ibang organismo. Tulad na lang ng pinakailalim ng dagat, mga tuyong disyerto, loob ng bulkan, at marami pang iba. Ang ilang halimbawa ng mga extremophiles mga ka-LE ay ang mga organismo na kung tawagin ay deep sea extremophiles. Ito ang mga organismo, madalas ay mga microorganisms na nabubuhay sa pinakailalim ng dagat, sa mga lugar na may binubugang nakakalasong gas at nagtataglay ng matitinding pressure at napakainit na temperatura. Ang lugar na kanilang tinitirahan ay hindi na naaabot ng sinag ng araw, pero nakakasurvive sila dahil sa init ng kanilang kapaligiran. Ang isang halimbawa ng deep sea extremophiles mga ka-LE ay ang Pompeii worm. Ang uod na ito na nadiskubre noong 1980 ay may habang 5 pulgada at natagpuan itong naninirahan sa mga hydrothermal vents system o sa mga bulkang matatagpuan sa ilalim ng dagat. Ito ay isang heat-tolerant organism at kaya nitong mabuhay sa temperaturang aabot sa 80 degrees Celsius. Ang init na yan ay malapit na sa boiling point ng tubig. Ngayong nakilala na natin ang isang extremophiles na kayang manirahan sa mga basa at mainit na lugar, silipin naman natin ang mga organismo na kayang mabuhay sa mga tuyo at mainit na lugar. Kilalanin natin ang desert extremophiles. Ang mga desert extremophiles ay ang mga organismong well-adapted sa mga lugar na sobrang init, sobrang tuyo, at nakakatanggap ng matinding UV radiation tulad ng mga disyerto. Ang mga organismong ito ay may specialized adaptation sa ganitong klaseng extreme na lugar. Ang isang halimbawa nito mga ka-LE ay ang Sahara Desert Ant. Ang langgam na ito ay isang heat-tolerant na langgam. Ibig sabihin, kaya nitong mabuhay sa sobrang init at matinding UV radiation exposure, mga kondisyon na lagi nitong nararanasan sa lugar na kanyang tinitirahan. Ngayon mga ka-LE, ang isa